Magandang araw. Ako po si Mark Lester Liaragan. Ito po ang aking daily devotion ngayong April 30. Short-term convenience over long-term blessings. Jeroboam na tinalakay po ni Pastor Russell Ocampo sa 365 Daily Devotions. At ang Bible verse ngayong araw ay galing sa 1 Kings chapter 12, verse 26. 1 Kings chapter 12, verse 26 to 30. Ang sabi ko ay, Jeroboam thought to himself, the kingdom will now likely revert to the house of David. If these people go up to other sacrifices at the temple of the Lord in Jerusalem, they will again leave their allegiance to their Lord, Rehoboam, king of Judah. They will kill me and return to King Rehoboam. After seeking advice, the king made 2 golden calves. He said to the people, "It is too much for you to go up to Jerusalem. Here are your gods, Israel, who brought you up out of Egypt. One is set up in Bethel, and the other in Dan." And this thing became a sin. The people came to worship the one at Bethel, and went as far as Dan to worship the other. Sa verse na ito, makikita natin si Jeroboam, isang taong binigyan ng Diyos ng opportunity at pangako. Pero sa halip na magtiwala, pinili niyang sundin ang sarili niyang plano. At ang first teaching is, Jeroboam was torn between power and promise. May pangako ang Diyos kay Jeroboam na kung susunod siya, pagpapalain at papatatagin ang kanyang kaharian. Pero nagduda siya, natakot siya na baka bumalik ang mga tao kay Rehoboam kung patuloy siyang pupunta sa Jerusalem para sumamba. At dito nagsimula ang struggle niya. Nagtitiwala ba siya sa promise ng Diyos o hawakan niya ang kontrol sa sarili niyang paraan? Ganito rin tayo minsan. Alam natin ang pangako ng Diyos pero dahil sa takot o doubt, gusto natin kontrolin ang sitwasyon. Ang pangalawa, Jeroboam chose power over God's promise. Sa halip na magtiwala, gumawa si Jeroboam ng sariling sistema. Naglagay siya ng mga gintong Diyos-Diyosan para hindi na pumunta ang mga tao sa Jerusalem. Pinili niya ang power, ang control, kaysa sa pagsunod sa Diyos. At ang last teaching, Jeroboam chose convenience over long-term blessings. Ang ginawa ni Jeroboam ay mas madali at mas practical sa paningin niya. Pero ang consequence nito ay long-term. Nadala ng buong kaharian sa kasalanan. Isang desisyon para sa short-term convenience pero may long-term consequence. Ganito rin sa buhay natin. May mga choices tayo araw-araw. Sundin ang tama kahit mahirap o piliin ang madali kahit mali. At kadalasan, ang madali ngayon ay nagiging dahilan ng problema sa future. Ang devotion na ito ay paalala na ang tunay na blessing ay makikita sa pagtitiwala at pagsunod sa Diyos kahit hindi ito convenient. Yun lamang po.